Tignan niyo po mga nakaupo ngayon, puro Duterte, Duterte, Duterte. Ang topic nila, pati ang mga congressman na mga bobo, DDS, no? Yes. Ngayon po ay tayo ay nagtipon-tipon dito, hindi lamang sa ating sarili o dahil sa kay Pangulong Duterte o nang dahil kay VP Sara, kung hindi dahil sa ating inang bayan na ating minamahal mga kababayan. Ayos. Sapagkat nakikita po natin ngayon sa ating sambayan ng Pilipinas na ang ating mga politiko ay parang mga isip bata na kung saan kahit ang PNP natin ay nagyayapan ng suntukan, siya na mismo ang nag-schedule kung kailan ang boxing, no? Ngunit walang sumipot na kalaban sapagkat nalaman po niya before pa siya nag-schedule ng boxing ay pupunta po sa Netherlands si Vice Mayor ng Davao City, diba? Kaya nanalo po siya mag-isa. Hindi po gaya nating mga DDS na ang ating pinaglalaban ay hindi pang sarili lamang, kung hindi sa buong mamamayan at tao ng Pilipinas. Tignan niyo po mga nakaupo ngayon, puro Duterte, Duterte, Duterte. Ang topic nila, pati ang mga na mga bayaran ni Martin Romualdez, wala silang iniimbestigan na iba kung hindi Sara Duterte. Ngayon, lahat ng mga vlogger ng DDS at TikToker pinatawag sa House of Representatives ng mga buhaya dahil tayo daw ay mga fake news. Ngunit nakakapagtaka na ang pinapatawag lamang po ay puro vlogger ng DDS at hindi pinapatawag ang mga vlogger na loyalist na at sinungaling at fake news. Number 1 na vlogger ng loyalist na fake news na hindi pinatawag ng House of Representatives, nangunguna dyan sa listahan nila yung si Sangkay TV na duwag na tanga. Pati yung isang TikToker na si Francis Malahura. Kahit hindi ka na magpa-drug test, alam namin na ikaw ay kapag ang tao galit sa mga Duterte at sa DDS, ibig sabihin adik yan. Lahat ng galit kay Duterte, adik. Bakit? Ang ayaw lang kay Duterte ay adik. Kapag ang tao galit sa mga Duterte na pumapatay sa kriminal at nagbibigay ng ustisya sa mga mahihirap, magagalit ka dyan. Ibig sabihin, pati ikaw adik ka. Ngayon, nakikita natin ang ating bansa sa tuwing meso ng ating Pangulo. Ipunin natin ang baha dahil pakikinabangan natin ito. Ngayon po doon sa amin sa Baseco may baha. Napakalalim ng tubig. Hindi po nila inigop. Kami na lang po ang humigop at sana po i-deliver namin yun sa Malacanang para may mainom ang ating Pangulong Bangag at ang kanyang asawang parang zombie kung maglakad. At pag yan ay nainom nila, tiyak na masulobo pa ang tiyan ni Martin Romualdez na kurakot. Puro sila imbestiga kay VP Sara sa confidential funds ni VP Sara. Bakit hindi natin imbestigahan ang lahat ng politikong gumagamit ng confidential funds? Hindi lang si Sara Duterte, pati ang 500 billion na ninakaw ng ating Pangulo, imbestigahan din po natin yan. At yung mga congressman na putak ng putak at bira ng bira kay VP Sara, alam nyo, alam namin na kayo ay mga kurakot at kaya ayaw nyong mabalik sa pagkapangulo ang mga Duterte at ayaw din sila maupo dahil takot kayong makulong dahil kayo ay mga magnanakaw at kurakot, diba? Kaya ngayon mga kababayan, ipakita natin sa buong sambayan ng Pilipino na tayo ay nagkakaisa para sa ating mahal na bayan dito sa Pilipinas at hindi natin dapat hayaan na maupo sa politiko at sa gobyerno ng Pilipinas ang mga taong sakim sa kapangyarihan at buhaya. Napakatagal na po natin. Napakatagal na natin. Ilang presidente na nang naupo. Ilang politiko pa ba ang kailangan natin para makamit natin ang justisya at pagbabago ng ating bansa? Nabago ang lahat na yan nung naupo si PRRD sa pagkapangulo, mga kapatid. Noong hindi pa naupo si PRRD, ang
Pilipinas ay napakadugyot. Napakadugyot. Pero nung naupo si PRRD, nagkaroon tayo ng magandang buhay dito sa ating bansa. At mas magkakaroon pa tayo niyan pag naupo sa pagka-presidente ang kanyang anak na si BP Sara Duterte dito sa ating bansa. Kaya mga kapatid, tayo na po at mag-isa dito at ipakita natin sa mga bangag at kurakot na mga politiko na yan na tayo ay nagkakaisa at hindi tayo matatakot sa kampo ng kadiliman na nakaupo ngayon sa Malacanang. Thank you. Yun. Magaling! Korte Suprema! Ipaglaban! Parang gutoman kayo. Labanan ng gutom! Ipaglaban ng bayan! Korte Suprema! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! O may gustong makipagkaisa sa atin, binyahin niya ang kanyang padyak mula daw sa Bukidnon at nakaabot ng Maynila. Nandito ba? Si Sigad Boy. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ang kanyang paglalakbay Mabuhay! ay mula sa Bukidnon papuntang Maynila. At siya po ay may gustong ihayag na mensahe. Si Boy Sigad mula Bukidnon. Maraming salamat po. Wala. Isang pangalan po. Wala. Mic check. Wala. Mic check. Oliver, parangin mo muna. Oliver! Mic check. Back up. Hello, mic test. Mic check. Ito na. Dalawa. Isang karangalan po. Pakinggan natin Isang karangalan po na panayam dito sa inyong pagtitipon ngayon. Ako po si Nelje de la Cruz Matunding, kilala bilang Sikat Pilipinas. At binabiyahe ko po ang buong Pilipinas para iarangkada po na itigil ang pang-aabuso sa mga nakakatanda. Dahil nasaksihan ko po sa aking bilang minording edad noong 2022, ako po ay nakasaksi na naging isang presidente, senior citizen sa ating Republika ng Pilipinas. At 2024, nasaksihan ko po ang pang-aabuso na nararanasan ng ating former President Tatay Digong. Bilang isang individual na nag-advocate ng Anti-Elderly Abuse Act, sinusuportahan ko po ang panukalang batas na yan na inihain ni Congressman Paulo Duterte, House Bill 4696, Anti-Elderly Abuse Act. Saklap lang at ito'y hindi na ipasa. Kaya nandito po ako ngayon, tumitindig para sa pangalan ni Tatay Digong.